Siya si Teresita Basa, ang babaeng pinatay at sinasabing nagbalik mula sa kabilang buhay. Hello guys, kamusta kayo? Welcome back ulit sa ating channel. Sa videong to ay pag-usapan natin ang kwento ni Teresita Basa, ang Pinay na pinatay at muling nagbalik para ituro ang sospek. Nagbalik? Well, not physically but spiritually dahil sinasabing matapos mamatay si Teresita, ito ay sumapi sa katawan ng kanyang katrabaho at saka inilahad ang kwento. Sino nga ba si Teresita Basa? Si Teresita ay pinanganak sa Pilipinas noong 1929 at nanggaling sa may kayang pamilya. Siya ay solong anak lamang ng kanyang mga magulang. Si Teresita ay nagtapos ng kolehiyo sa Assumption College, Manila at napiling mag-migrate sa Amerika upang doon kumuha ng master's degree sa musika. Dahil sa hilig sa musika, kapag may free time ay nagbibigay din ito ng libreng piano lessons. Matapos ang pag-aaral ay nagtrabaho si Teresita sa Edgewater Hospital bilang isang respiratory therapist. Kilalang tahimik si Teresita at ito hindi palalabas ng bahay. Mag-isa lamang ito sa kanyang tinutuluyang apartment. Bagamat walang masyadong social life ay may mga kaibigan naman ito. Bandang 7:30 PM noong February 21, 1977, sa telepono kausap ang kaibigan na si Ruth Loeb, nabanggit ni Teresita na siya ay may inaasahang bisitang lalaki. Ngunit hindi naman ito tinukoy ng babae kung anong pangalan. Halos isang oras ding magkausap ang magkaibigan. Matapos lamang ang ilang sandali ay may naamoy na usok ang mga kapitbahay ni Teresita. Nabatid ng mga ito na may nasusunog. Agad namang tumawag ang mga ito na bumbero para apulahin ang apoy. Ang mga nagmamadaling bumbero ay agad ngang nagtungo sa kinaroroonan ng sunog. At ang apoy ngang iyon ay nagmumula sa tinutuluyang apartment ni Teresita. Nang makapasok sa apartment ni Teresita ay laking gulat ng mga bumbero nang makita ng mga ito ang hubad na katawan ng babae. May nakatusok pang kutsilyo sa dibdib nito. Pinagpalagay agad ng mga investigador na matapos patayin ay ginahasa pa ito. Ngunit taliwas ito sa autopsy at napag-alamang hindi naman ito nagahasa. Tila naguluhan ng mga investigador kung bakit at ano ang motibo sa pagpatay. Nagtataka ang mga kamag-anak ni Teresita sa Pilipinas kung bakit gano'n na lamang sinapit ng babae. Si Teresita ay kilalang napakabait at walang kaaway. Matapos ang ilang araw ay inuwi na rin sa Pilipinas ang bangkay ni Teresita. Ang detective na si Joseph Statula ay isa sa mga na-assigned na mag-imbestiga sa kaso ni Teresita. Masigasig nito kinausap ang mga kaibigan ng babae kung ano nga ba ang behavior nito bago mangyari ang krimen. Porsigido ang detective na malaman ang misteryo sa pagkamatay ni Teresita. Ang hinahanap na kulungan ng detective ay natagpuan nito sa nasunog na apartment. Dito ay nakita niyang isang note na may nakasulat na "Get Theater Tickets for AS". Bagamat ang sulat ay nakumpirmang ginawa ni Teresita, naguguluhan pa rin ng detective kung ano or sino si AS. Ilang buwan ang nakalipas ay may tumawag kay Detective Statula tungkol sa kaso ni Teresita. Ang tawag na iyon ay nagmula sa Evanston Police at sinabi ng mga ito na imbestigahan din ng lalaking nagngangalang Alan Showery. Si Alan ay katrabaho din ni Teresita sa Edgewater Hospital. Bukod pa sa nabanggit ng Evanston Police ay itinuro si Detective Statula kay Dr. Juan Chua na sinasabing makakatulong sa detective. Si Dr. Juan Chua ay isang surgical doctor sa isang community hospital sa Amerika. At ang asawa naman nitong si Remy, katulad ni Alan, ay katrabaho din ni Teresita. Bakit nga ba nirepair ng Evanston Police ang magsawang Chua at anong may tutulong nito sa detective? Ayon kay Dr. Chua, matapos mamatay si Teresita, ay naging kakaiba ng kinikilos ng kanyang asawang si Remy. May mga oras daw na kumakanta ito ng mga kantang hindi nito alam at bigla-bigla na lamang natutumba at nawawala ng malay. Pagkatapos mawala ng malay ay nag-iiba ang boses ni Remy. Boses babae na nagpapakilalang siya si Teresita Basa, ang babaeng namatay na. Ayon kay Dr. Chua, madalas umanong saniba ng kanyang asawa ng kaluluwa ni Teresita. Binanggit umano ni Teresita na si Alan Showery ang pumatay sa kanya. Dahil sa nalaman ay kinilabutan si Dr. Chua sa sinabi ng babae. Pagkatapos masaniban ay parang walang nangyari kay Remy. Wala umano itong matandaan sa kanyang pinagsasabi. Nang tumagal ay nagdesisyon na ang mag-asawa na kontakin ng mga pulis tungkol sa kanilang isisiwalat. Noong una nga ay nagdadalawang isip pa sila dahil baka pagtawanan lang sila ng mga pulis. Noong sinabi na nga nila sa Evanston Police ang mga salitang binigas ni Mrs. Chua ay hindi sila pinaniwalaan.
hanggang sa banggitin ni Dr. Chua na noong sinaniban ni Teresita si Mrs. Chua ay sinabi nitong si Teresita ay mayroong nawawalang alahas na ninakaw umano ni Alan Showery. Kahit ang mga taga Evanston Police ay nagulat sa sinabi ni Mrs. Chua dahil kahit sila ay walang ideya sa nawawalang alahas. Dahil sa isiniwalat ng mag-asawa ay humingi na ng tulong ang Evanston Police kay Detective Statula upang i-background check si Alan Showery. Matapos makuha ang address ni Alan ay nagtungo ang detective sa bahay nito. Umamin naman si Alan na kilala niya si Teresita ngunit tinanggi nito na pumupunta siya sa apartment ng babae. Ngunit kalaunan ay binago nito ang kanyang sinabi at inaming nagpunta nga siya sa apartment ni Teresita upang i-repair ang TV nito. Habang nasa apartment ay napansin ng detective na suot ng girlfriend nito ang isa sa mga alahas na binanggit ni Mrs. Chua. Ayon sa kasintahan ni Alan ay niregalo daw ito ng lalaki sa kanya. Ang alahas ngang ito ay nakilala ng mga kaibigan ni Teresita. Sinabi nilang ito nga ay pag-aari ng napaslang na babae. Dahil sa mga ebidensya ay umamin si Alan sa krimeng ginawa. Sinabi nitong wala siyang balak patayin ng babae at ang gusto lang niya ay pagnakawan ito para may pangbayad sa kanyang renta. Agad namang dinakip si Alan. Ngunit habang nasa paglilitis ay muling binago ni Alan ang kanyang salaysay at sinabing joke lang daw ang kanyang inamin. Ayon pa sa abogado ni Alan, si Mrs. Chua ay nagpapanggap lamang na sinaniban dahil ayon sa abogado, si Mrs. Chua ay galit kay Alan dahil isa umano ito sa dahilan kung bakit siya natanggal sa trabaho. Dagdag pa ng abogado, si Mrs. Chua ay nagumpisang umaktong sinasaniban matapos siyang matanggal sa trabaho. Idinidiin lamang daw nito si Alan. Ngunit ang nakakapagtaka lamang dito ay kung paanong nalaman ni Mrs. Chua na si Teresita ay nawala ng alahas gayong wala naman siya nung mangyari ang krimen. Mapapaisip ka, di ba? Habang ongoing pa ang paglilitis, sa kulungan ay tuluyan ng inamin ni Alan na pinatay niya talaga si Teresita. Marami nagsasabi na ang multo ni Teresita ay madalas dumalo kay Alan kaya't ito'y nakonsensya sa krimeng ginawa. Dahil sa tuluyang pag-amin, si Alan ay nahatulang makulong ng 14 years sa kasong pagpatay. Dagdag pa dito ang 4 hanggang 12 taong pagkakakulong sa kasong pagnanakaw. Hanggang sa ngayon ay hindi pa rin makapaniwala si Detective Statula sa mga sinabi ni Mrs. Chua. Bagamat may pagka-paranormal, ang lahat daw ng binitawang salita ng sinanibang babae ay totoo. Well, kayo, naniniwala ba kayong sinaniban si Mrs. Chua ng kaluluwa ni Teresita? Paki-comment lang po down below ang inyong opinion. At dyan nagtatapos ang ating kwento at gaya ng nakagawian ay shoutout muna kay Isprewel Nagarens. Salamat kapatid. Shoutout din kay John Lloyd Lahoy-Lahoy. Shoutout kay Sharjo Ginex. Salamat. Shoutout din kay Tuklasin Mo. Guys, check nyo din channel ni Tuklasin Mo. Saka subscribe na rin kayo. Shoutout din kay Godwin Godfrey. Salamat tol. Shoutout kay Edisa Villacastin. Salamat. Kay Akisha Joy Benida. Salamat po. Shoutout kay Herbie Channel. Salamat. Shoutout din kay May Villarosa. At shoutout din kay Josie Pruti. Salamat.